Magandang umaga po. This is Pastor Jonathan Rosario and welcome to our special recorded message for this Sunday. At kamusta po kayo? It is my prayer na nawa kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Let me first pray for you. Father God, I pray for these people, for this friend of mine. I pray, Father God, na kayo Panginoon po ang siyang humawak sa kanya na nakikinig at nanonood ngayon. Dalangin ko, Panginoon, na anuman ang kanyang mga pinagdadaanan, mga challenges, Panginoon, sa mga nagdaan na mga araw, marahil ito ay may kinalaman sa pangailangan, sa work, sa relationships, sa family, sa personal walk. Father, I pray in the name of Jesus na nawa, maghari kayo sa kanilang buhay. At sa oras na to, we surrender everything at the feet of Jesus, anything that bothers us, that worries us, and that keeps us from focusing ourselves to your word. Father God, I pray this morning that you are going to be magnified and glorified in our life. Dalangin ko po, Ama, na sa lahat ng nakikinig, ngayon pa lamang, Panginoon, na igawad niyo na po ang inyong espesyal na pagpapalang spiritual sa kanilang effort to seek you and to listen to your word. May you be glorified. We will magnify your name. In Jesus' name, Amen. Marami pong salamat at sa umaga pong ito I will be discussing about a very popular story in the Bible. I'm sure alam po natin ito. But you know what? We can learn a lot of things from this person that we will study, this Bible character. So let us first read our passage found in Luke chapter 19. Ito po ang sinasabi. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Maraming salamat, naway pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang tatalakayin ko po sa umagang ito ay pinamagatan kong mayaman, ngunit kulang. Mayaman, ngunit kulang. Alam po ninyo, maraming mga tao ang pinagpala materially at iba-iba ho tayo. It doesn't mean na dahil ikaw ay dukha, ikaw ay pinabayaan na ng Diyos. Same thing goes, it doesn't mean na porke ikaw ay sagana materially, ang mga material na yan ay malinis at galing sa Diyos. At ito po ay alam naman natin na may mga kadahilanan po. In anyways, sa lahat ng mga tao, mayaman, mahirap, ang sinabi ng Biblia, rich and poor have this in common. The Lord makes them all. So lahat po tayo, mahirap man o mayaman, ay nilikha ng Diyos. Mapapansin natin dito na whatever class level naroon tayo, it is God's will na tayo ay nasa kinalalagyan natin ngayon. Probably because some of us are in a situation that were result of our decision and actions. But
nonetheless, all of these are part of God's working in our respective lives. So, si Lord ang Panginoon ng mahirap at ng mayaman. That's the bottom line. Now, alam po ninyo, minsan may mga tao kasi, kung mag-work talagang, siyempre, sa kagustuhang yumaman. Yung bang minsan, nasasagad na yung sarili, yung bang dumarating sa point na parang napapabayaan niya na yung sarili niya, which is of course, that's not right. Somehow, I was thinking, probably, one of the reasons siguro na, one of the blessings rather, ng ganitong nasa quarantine tayo, nasa pandemya tayo, is that we were able to rest. Alam po ninyo, yung rest is a law of nature. Even in the Bible, the Israelites were commanded to till the ground, and on the 7th year, they are not to touch the ground, to allow it to rest. Imagine, kung ang lupa pinagpapahinga, ha? Dapat tayo rin magpahinga. Ang problema nga lang, masyado tayong sagad-sagaran, lalo iba sa paghahangad na umasenso, yumaman, or at least ay makapag-provide ng pangailangan, minsan, nawawala ng panahon sa mga bagay na mahalaga, which is yung rest. Kaya atong sabi ni King Solomon sa Proverbs 23:4, don't wear yourself out to get rich because you know better. Stop. Sabi gano'n. Huwag mo pahirapan ang sarili mo. You were not created to work. Work is not the end purpose of your life. We should use work to glorify God. But if our work becomes a reason and justification for us to miss God out and to fail in our Christian responsibilities, then something is wrong. We have to mend our ways. Now, alam po ninyo, sa pag-aaralan natin, tingin ko itong nangyari sa kanya kaya siya umimaman eh. Sabi dito sa Proverbs 11:18, evil people get rich for the moment, but the reward of the godly will last. May mga tao kasi na, yumayaman, nakikita natin, at alam ng iba ay galing sa masama ang kanyang mga nakamal sa kanyang buhay. But you know what? Unless they turn to the Lord, baka yun pa maging rason ng kanilang buhay, ang kanilang kakaharapin na mga consequences. And you know what? Sa pag-aaralan po nating Bible character na si Zacchaeus, ay probably naisip niya rin yun. Ano? Sabi niya siguro narating niya na yung financial goal niya eh. Imagine, he was already promoted to become a supervisor, an officer of the tax collector. So mataas na yung rango niya. He is not in the rank and file, kundi siya po ay isa sa mga heads na po. And yet, probably deep inside Zacchaeus, feeling niya, kulang pa rin. Parang, ba't ganun? Parang kulang eh. Nakuha niya na yung gusto niya makuha, pero, yung pera, parang hindi nauubos, nawawala yung craving niya to have more. You know, that's the problem with materialism. You will never know until when you need to stop. Kaya nga sabi ni Solomon, hoy, stop, tumihil ka naman. You were not created for to be a machine, a money-making machine. You were created for God's glory. Now, if we're gonna look at Zacchaeus, itong si Zacchaeus, magugulat ho kayo. Imagine, Zacchaeus is a publican or a tax collector. He is a chief tax collector. At alam po ninyo, during that time, ng panahon ni Jesus, ang isa sa kinamumuhian ng mga Hudyo ay ang mga tax collectors. Why? Because they exact too much. They ask and tax almost everything. They tax to almost everything. Kaya ngayon, ang mga Hudyo ay lalong bumibigat ang kanilang daladalang pasanin dahil sa grabing paniningil nitong mga tax collector. Kaya ang tingin tuloy ng mga tao sa kanila, sila ay mga masasamang tao, mga ganid. At hindi po
exempted dito si Zacchaeus. In fact, as we can see, he is guilty of greed and of taking advantage sa mga less fortunate ones. And you know what's funny about Zacchaeus is his name. You know what's his name means? Zacchaeus means the righteous one. Just imagine, his name the righteous one, and yet hindi matuwid. Liko-liko po ang kanyang pamumuhay. And yet, matuwid ang kanyang pangalan. So, sabi ng Lord siguro, Zacchaeus, this time, your time is up. You have to live out your name. And sometimes ganun minsan may mga pangalan, lalo sa Bible, the names in the Bibles were given by their parents and were probably allowed by God for a purpose. Diba? And we have studied Bible characters na yung pangalan nila ay very significant sa kanilang role in history and in the Bible story. And Zacchaeus, although he by this time is not yet sa mga part ng Luke 19, he's not yet righteous, but later on God made him righteous. So let's proceed. Alam po ninyo, maganda itong buhay ni Zacchaeus in verse 1 and 2, we can read, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Imagine, the Bible made specifically describe who Zacchaeus is, and of all the descriptions para kay Zacchaeus, sinabi ng Bible, he is rich. Siya'y mayaman. Alam po ninyo, ang kayamanan minsan may limitasyon yan. There are things that money can buy. So most probably, itong si Zacchaeus, he can boast about what he have, but not everything are in life are already in his possession. May mga bagay po na hindi po nabibili ng pera. So si Zacchaeus, mapapansin natin dito, siya ay makasalanan. If you are a publican, if you are a tax collector that time, automatic yung makasalanan ka na. That's how people see these people who are tax collectors. And for example, an instance during the time that John the Baptist was baptizing his converts. Sa Luke 3, itong sabi dito, dumating din ang mga maniningil ng buwis, nakinig sa preaching ni John the Baptist, and they got convinced. The Lord spoke to them, at itong sabi nila, at gusto nila magpabaptize. At sinabi nila sa kanya, Guro, ano ang dapat namin gawin? Ang sagot ni John the Baptist, huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa iniutos sa inyo. And that was the mandate. You see? That's repentance. That's why John the Baptist was preaching about repentance, because although they were able to gain money, but they are losing eternal life. Now, verse 3 said, sinikap niyang makita si Jesus. Nung nalaman niya, grabe, andyan ang Lord, andyan yung nagpapagaling, andyan yung nangangaral, ang Panginoon. Sinasabi nila siya ang Kristo. Gumagawa siya ng himala, nagpapalaya siya ng masamang espiritu. Alam niyo ginawa niya? Because deep inside there is emptiness, and no money, no amount of money can ever fill that. So ang ginawa nitong si Zacchaeus, sinabi niya, baka ito na yung hinahanap ko. At palagay ko kinakabahan siya nung mabalitaan niya, at parang may kakaiba na nahatid itong si Jesus. Kaya ang ginawa niya, sabi sa verse 3, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Gusto niya makilala, sino ba itong pinag-uusapan ng mga tao na ito, na bukang bibig ng marami, na gumagawa ng mga himala? Sino ba ito? Ngunit sa dami nga lang ng tao, hindi niya ito makita. Alam niyo bakit? Dahil siya ay pandak.
Small but terrible pala to si Zacchaeus. He is rich and yet uh, not everything he can reach. Siya po'y pandak. But alam po ninyo, no matter what's your stature in life, ano man yung physical appearance mo, hindi po hadlang yan para hanapin natin ang Diyos. Dito sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng desire. Na-curious siya probably kung sino ba itong Jesus na ito. His curiosity led him to faith. In fact, regarding curiosity, that opens up people to faith. Itong sabi ni John Calvin, ang ganda, curiosity and simplicity are a sort of preparation for faith. Meaning, meron din tayong part talaga. We have to seek the Lord. At alam po ninyo, yan po ang isa sa mensahe, isa sa essence ng preaching ni Apostle Paul sa Acts chapter 17 when he went to Athens and he saw people worshiping different gods. And when he saw another signage, kasi halos lahat na atag ginawang Diyos ng mga taga-Athens. In fact, sabi nga sa mag-aaral, mas marami pa raw ang population ng mga gods nila doon sa Athens kaysa sa population ng mga tao. Grabe, para rin pala mga Hindu rin sila na mayroon 3 million gods. Now, listen to what Paul said sa Acts 17:26. Nilikha ng Diyos mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng mundo. So, that refers from Adam. God created us, mankind. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan. The Lord has set boundaries, sabi sa English. Verse 27. What's the purpose why God has set the limitations of our boundaries? He decided when we are going to be born and the place we are going to live and work and all of our life experiences here on earth. Sabi sa verse 27, this is the purpose of God for everything that happens in our life, upang kanilang hanapin ang Diyos. See, the Lord allowed you to live where you are living right now. The Lord allowed you to be born where you were born with the parents that reared you up. For what purpose? Whether these parents that took care of you or that were entrusted, that God entrusted you to, were good or bad parents, it doesn't matter. Kasi may purpose si God. What's the purpose of God? Ito po yun. Upang kanilang hanapin ang Diyos. Upang hanapin mo ang Diyos. You know why? Sa lahat, kaibigan, ng pinagdadaanan mo, God has a grand purpose. And that is, God wants you to seek Him in your life. May kakayahan ba ang taong hanapin ang Diyos? Nasa talata po ang liwanag. Sabi, ang purpose daw ng Lord upang hanapin natin siya. Baka sakaling siya'y mahagilap nila at siya'y matagpuan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. You know what? Kahit anong sa tingin mo, feeling mo, sobrang layo mo na sa Diyos dahil sa dami ng kasalanan mo, dahil sa dami ng ginawa mong kasalanan sa buhay nito, you know what? Here's the good news. No sinner is beyond the reach of God's love and mercy. Kaya kang iligtas ng Diyos. Lumapit ka lang. And sometimes it is just our pride that stands in the way kaya hindi tayo makalapit sa Diyos. Look at Zacchaeus. Tumanda na siguro siya sa pagiging ganid na tax collector. And then finally, when the Lord Jesus came to his place, that's when he decided to seek the Lord. At siya ay matatagpuan. And he was able to find the Lord. At alam po ninyo, ganyan po talaga. Pag hinanap natin ng Lord, masusumpungan natin siya. Ang problema lang, minsan takot tayo. Kaya ayaw natin hanapin ng Diyos sa buhay natin. Kasi minsan, iniisip natin, baka katapusan na ng kaligayahan ko sa mundo. Baka hindi ko na magawa yung gusto kong gawin na kasalanan. Kasalanan ang dahilan kung bakit ayaw nating lumapit sa Diyos.
Feeling natin parang katapusan na ng ating mga plano. Samantalang alam po ninyo, pag isinama ninyo or ginawa ninyong si God ang sentro ng buhay ninyo, mas magiging masaya kayo. Kasiyahan at kapayapaan at kagalakang ibinibigay ng Diyos na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito ang inyong mararanasan. So, hinanap niya si Jesus. Sabi sa verse 4, kaya patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus. So, in-anticipate niya na. Hindi siya yung, ay, wala na, dumaan na, next time na lang. Alam niyo yung mga taong pinapalagpas ang Lord, ang tingin nila sa Lord parang, ay, ano lang yan? It's just another Christ. Pero you know what? Iba kay Zacchaeus. Ayaw niya nang palagpasin ng Lord. Dapat ganun po tayo sa Lord. Pagka tayo kinausap ng Lord, huwag niyong i-ignore. Huwag niyo siyang palampasin. Bakit? Not at all times ay papansinin tayo ng Lord. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus. He tried to anticipate Christ. At dahil maliit siya, so he decided to climb the sycamore tree. And there he saw Jesus being pressed by the crowd. All of the people are happy at his mere presence. And something deep inside, he felt something deep inside that he has never felt before. And he saw hope. From afar, he can see Jesus coming to him, nearer and nearer and nearer, as if para siyang lumalabas sa isang madilim na tunnel, tapos habang lumalapit siya doon sa may bungad, ay nakikita niya ng maliwanag ang lahat. Alam po ninyo, pag lumapit kayo sa Lord, lalapit din siya sa iyo. Diba? Anong sabi ng Bible? Draw near to God, and He will draw near to you. Tama? Hindi pwedeng one way lang. God did not design salvation that one way na mamagicking ka na lang, biglang mananalig ka sa Kanya. No. Kaya nga makikinig ka ng gospel eh. And as you listen to the gospel, to the good news of salvation, yung faith mo, nagkakaroon ng basis, nagkakaroon siya ng basehan para manalig sa Diyos. And what's the basis of our faith? The historical redemption made by Christ on Calvary. Yes, on Calvary. That is historically verifiable po. Ang claims of Christianity that Jesus was died, buried, and rose again, historically verifiable po yun. Jesus died for our sin, and then He was buried on a borrowed tomb, and then He rose again on the third day. Hanapin mo, kaibigan, si Jesus. Naghihintay lang siya sa iyo. Alam mo, sabi ni Propeta Isaias, eto po, pakinggan niyo po. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Kaibigan, hindi po aksidente na nakikinig ka ngayon sa akin. Hanapin mo ang Panginoon. Hanggang kailan mo siya iiwasan? Hanggang kailan mo siya tatakbuhan? Why not humbly come before the Lord and admit that you cannot do it without Him? That you are hopeless without Jesus in your life. He is the only hope. He is the only way. He is the only life that you need to know. And He is the only truth that will answer all of our life's questions. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Ano sabi sa may verse 7? Lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. What stands in the way, kaya ang tao hindi makabalikwas at pumihit at pumunta sa Diyos at magtungo sa Diyos, dahil may mga gawi siya na ayaw niyang iwan. Marahil ito ay bisyo. Marahil ito, kaibigan, ay involvement sa makasalanang relasyon. Marahil ito ay isang uri ng trabaho na hindi mo mabitawan. These are
some of the things that stand in the way why you don't want to go to God. As if pagka binitawan mo ang kasalanan, you will be hopeless and it will be the end of everything. That's not true. That's the lie of the devil. You come to the Lord, leave sin, and He will forgive you and give you eternal life and a future. Lisanin mo ang masamang lakad at ang mga liko ang kanyang pag-iisip. Yung mga liko naman, ito yung kaya sila liko, mali ang pag-iisip nila eh. Maitatama po yan pag nanalig ka sa Diyos at nakinig ka sa kanyang salita. At anong sabi ng Lord? At manumbalik siya sa Panginoon. So God is commanding people to seek the Lord, call on His name, forsake the way of wickedness, and turn from evil deeds. At manumbalik sa Lord and return to the Lord. And you know what the Lord promises? Kahit sa tingin mo parang hindi mo kayang iwan, pero you make a decision in your heart that you want the Lord, that you're choosing Christ, that you're choosing God in your life. At anong sabi ng Lord sa'yo? At kanyang kaaawaan ka. At kanyang kaawaan siya. At sa aming Diyos, sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Masagana kang papatawarin ng Lord. Huwag mong isiping hopeless case ka na. The only hopeless case that I know is when you hesitate to come to God. So dahil si Nicodemus, dahil itong si Zacchaeus, from curiosity, he decided to seek Christ. Just imagine, he has a post and lots of people are there. So kung ikaw tax collector ka, siguro yung pera mo parang tsaching yung mata mo. Bakit? Siyempre, daming tao. Uy, pag maraming mga pumasok na tao rito, anong ibig sabihin nun? Dagdag kita na naman to. Pera na naman to. But alam ninyo, na-realize ni Zacchaeus, hindi mahalaga ang pera. He left his post. Iniwanan niya po yung kanyang table where he collects tax and he exact people taxes at umakyat sa puno. Alam po ninyo yung gesture ng pag-akyat sa puno ng isang matanda. Hindi po yan ginagawa ng mga Hudyo. Lalo may edad ka na, ng mga tao noon. Kasi yung mga ganong gesture, yan po ay parang pangbata. At pagtatawanan talaga siya. Na, ano nito? Tanda-tanda nito, umakit sa puno. Of course, although he is short. But, an old man, even if he's short, will not climb a tree. Kasi pagtatawanan siya ng mga tao. Diba? So, but anyway, alam po ninyo, hindi na mahalaga kay Zacchaeus yun. Hindi mahalaga kay Zacchaeus kung gaano kahalagang pera yung may iwan niya sa kanyang post. Hindi na mahalaga kay Zacchaeus kung siya'y pandilatan at titigan at pagtawanan ng mga tao at pagbulong-bulungan ng mga tao, pagchismisan ng mga tao. Hindi na mahalaga sa kanya kung wala sa kultura nila yung umakit ang matanda sa puno. Hindi na mahalaga sa kanya yun. Kung ano ang sasabihin ng tao, hindi na mahalaga kay Zacchaeus. Ang mahalaga kay Zacchaeus, makalapit siya kay Jesus. Ikaw, what stands in the way for you to come to the Lord? Is it money? Is it your habit? Is it your vice? Is it your barkada or friends? O baka ito'y commitment mo sa isang illicit relationship? Ito ba ay bisyo? I don't know. Ito ba ay kinahuhumalingang laro? Sometimes these are what stands in the way for you to come to the Lord. At alam nyo, gustong-gusto ng diablo yung gagawin kang busy sa mundo eh. Gagawin kanyang busy para kumita ng pera, gagawin kanyang busy o bibigyan kanya ng commitment na naka-schedule ka na sa pagpunta mo sa friend mo. Sadly, because it's pandemic and quarantine times, hindi ka na maka-travel. So, but siguro kung walang quarantine, baka kung nasaan ka na ngayon na naman, nagbabiyahe.
You know what? Sabi ng Lord, stop what you're doing. Stop what you're doing. When Jesus was about to pass at Zacchaeus' place, sabi ng Lord sa kanya through the Spirit, Zacchaeus, stop what you're doing. That's not important. Come to me, seek me, because I will pass in this place, and probably this would be the last. You know why why it's the last? Kasi Christ was about to be arrested na po. He was at the last part of his ministry. And then he will be turned over to the authorities to be punished and to be crucified. So ikaw, hindi po aksidente nakikinig ka ngayon. Don't let this video pass. God is speaking to you. Why not leave whatever you're doing right now? No matter how urgent it is, Christ is most important. I don't know, but para sa akin si Kristo ang pinakamahalaga. Hindi ang trabaho mo, hindi ang commitment mo, hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, hindi ang kaibigan mo, hindi ang laro mo, hindi ang schedule mo. Si Kristo ang pinakamahalaga. Kaya alam niyo, dahil hinanap ni Zacchaeus si Kristo, nilingap naman siya ni Jesus. Kaya nga sabi ng Lord, di ba? Call unto me, Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, and I will answer, and I will show you great and mighty things. Hanapin mo ang Lord, dahil lilingapin ka ni Jesus. At alam niyo, sabi ng Lord kay Zacchaeus, pagdaan ni Jesus kung saan naroon si Zacchaeus, tumingala ang Lord. At ang sabi niya kay Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Imagine, inimbitan ni Jesus ang sarili niya sa bahay ni Zacchaeus. Alam niyo, sa panahon na yon, no religious leader, no teacher of the law, no Pharisee would ever dare to visit a publican's house. Bakit? Pag ang isang religious leader ay pumunta sa bahay ng isang makasalanan, pagbubulong-bulungan na naman ng mga tao. Naku, ito na. Mukhang kukobra ito, di ba? Mukhang kaya siguro kinausap nito tong mayaman dahil sisingilin niya rin, di ba? But of course, Jesus doesn't care about what you have or how rich you are. No. Jesus cares about your soul. Zacchaeus, bumaba ka agad. Ikaw ay bumaba. Kung anuman ang pedestal na pinagmamalaki mo sa buhay, sa mata ng Diyos, hindi ho yan tatayo. Ibaba mo ang sarili mo. And sometimes, yun ang sinasabi ng Lord sa atin, until we humble ourselves to the Lord, He will never come to us. Humility is important. You will never repent of your sin if you are not humble enough to admit that you are sinful, that you are hopeless, that you are doomed to hell, and that you are in need of a Savior. And here comes Jesus. Sabi niya, kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. I was reminded of this verse sa Revelation. Sabi sa 3:20, makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. You know what? I don't know what's interesting about us. What a God who made everything would interest
to dine with us. Pero alam po ninyo, ang gusto ng Panginoon, maging intimate tayo sa Kanya. Gusto niya na kasalo natin siya sa mga ordinaryong ginagawa natin, ang pagkain, pag-inom. Gusto niya kasama natin siya. Kaulayaw natin ang Lord. He is knocking at the door of your life. Why don't you open it up? He wants to come in. Why don't you welcome the Savior? And you know what He promises? He will come into you and He will eat with you and you with Him. Alam po ninyo, to be a sinner and to be guilty of sin and to feel nothing but deserving hell for what you have done is but righteous. But for us to be invited by Christ to dine with Him and to talk with Him, that's grace. Alam nyo, tinanggap ni Zacchaeus si Jesus. Anong sabi sa verse 6? Kasi sabi na iba, wala raw talata sa Biblia ng pagtanggap sa Diyos. Meron po. Ito po. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus mula sa puno at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Winelcome. Pagtanggap, you're welcoming, you're receiving Christ. That's the essence of it. And aside from that, sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. The moment you receive Christ, kasi sa verse 11 po ng John chapter 1, sabi nga nun, He came for His own, but His own did not receive Him. Nireject siya ng gawang Kanya. But, kaya ang sabi sa verse 12, pero ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pagkakalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kasi alam mo kaibigan, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. We are all children of the devil, sabi sa may John chapter 8, verse 44. At ganun din na sinabi sa 1 John chapter 3. Not all people are children of God, although we are God's creation. But because of sin, we became children of the devil. That's why we live in sin. We would rather do things that will offend and that will not please the Lord. We would rather please ourselves and we would rather choose sin than God, because that's our nature. We are sinners. But the moment you come to the Lord, humbly repent of your sin and place your trust in Jesus, believing that He is your Lord and Savior, and you receive Him in your life and in your heart, you will be given the privilege and the right to be called children of God. Ang ganda. Ang biyaya at habag ng Diyos. Verse 7, nang kanilang makita ito, nang makita ng mga tao, alam niyo na, hindi nawawala talaga ang chismis. Gawa ka ng mabuti, pagchichismisan ka ng tao. Gawa ka ng masama, pagchichismisan ka ng tao. Hindi mo alam saan lulugar sa sarili mo. But it doesn't matter, sabi ni Zacchaeus. Ang mahalaga, winelcome ko si Lord. Kaya nang kanilang makita ito, ay nagbulong-bulungan ng mga tao na nagsasabi, si Jesus daw ay pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Kilalang makasalanan si Zacchaeus. Ang Panginoon naman ay banal. Anong makikita natin dito? Sometimes may mga tao kasi na feeling nila banal sila. Ayaw nila makihalubilo sa mga makasalanan. Gusto nila, nandun sila, nakasiklod sila sa mga fortified buildings nila at nagkukulong sila, nagpe-pray lang sila, nag-aaral sila, nagbabasa sila. That's not holiness. Si Kristo, banal siya. Gusto niyang i-impart yung kanyang holiness by reaching out the lost. He wants to share hope. And
on this instance, he shared the grace of God to Zacchaeus. At alam ninyo, what was the response of those who truly repented of their sin, of those who truly trusted Christ, of those who truly surrendered their life to God? You know what's the response? Look at what Zacchaeus said. Tumayo si Zacchaeus. This was during the meal time. Marahil tapos na silang kumain. At may mga bisita rin ho siya. Sabi niya nun, tumayo si Zacchaeus. At sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasaoli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Alam niyo ang tawag dyan. Yan po ay totoong pagsisisi. Yan po ang totoong nagsisisi na tao. Yung mga naalam niya na niloko niya, dinaya niya, babalikan niya yon para hingan niya ng tawad, para isaoli ang dapat isaoli, hindi yung ipagkibalik-balikat na lang. Sa mga nagsasabing siya ay totoong nanumbalik na sa Diyos, ba't hindi ninyo puntahan yung mga taong nilamangan ninyo? And hindi mo man maipangako ngayon, at least humingi ka ng tawad at marahil gumawa ka muna ng paraan, at by the time na ready ka na, puntahan mo, ibigay mo without asking any question or no questions asked. Pag tinanong ka, di sabi mo, alam mo, you just don't know, nilamangan kita, and the Lord is moving me to return what I owe to you. Yung pong pagsasaoli, ito po isa sa mga gestures ng mga nagsisisi talaga. Ang mga taong nilamangan mo, lapitan mo, mag-pray ka kung paano yung tamang timing, ano yung dapat na gagawin mo, para lang ipakita mong ikay sa Panginoon na at nais mong pagsisihan ang ginawa mong masamang panlalamang sa mga tao. Kung marahil hindi mo na makita, maalala yung tao, maybe you can instead help others who are in need. Kaya itong si Zacchaeus, naniniwala akong ligtas eh. Kasi hindi na sa kanya mahalaga ang mga bagay sa mundo. That's one of the signs na isang tao talagang sa Diyos eh. Hindi niya naaalintanahin kung gaano kalaking mawawala sa kanyang pinag-ipunan sa mahabang panahon. It doesn't matter anymore. What's important is the greatest treasure that Zacchaeus received. And that's not only eternal life, that's not only forgiveness, but an intimate relationship with the Lord Jesus Christ, the Creator of heaven and earth. Kaya Zacchaeus, totoong nagsisi ito. Dahil talagang gusto niyang isaoli. At kung may nanlamang man, kahit nga bintang lang eh, gusto niyang isaoli. You know what? Maraming tao mayayaman. Hindi po masama maging mayaman. And you have a place in God's plan. Why made you rich? Ito ang sabi ni Paul, 1 Timothy 6. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money. Minsan, that's the problem with mga yayaman eh. Para bang ang source of security niya na lang, source of peace of mind niya na lang, ay kung marami pa siyang pera sa bangko. Nakakatakot po yun. Nakakatakot po na ang maging source of security mo lang ay yung walled house mo. Sabi ng Bible, that's unreliable. Money is unreliable to trust to. Sabi, their trust should rather be in God. Dapat sa Diyos ka talaga nagtitiwala, who richly gives us all we need for our enjoyment. O, kita mo na. Pwede ka pala mag-enjoy pag nakay God ka. Kasi iba tingin nila, para mag-enjoy ka, dapat may pera ka. No, not at all. Sabi dito, it is the Lord who gives us all that we need for our enjoyment. And look at verse 18. Tell those rich people to use their money to do good.
kamusta ang pagpapalang binigay sa ng Lord? If you're going to account about what the Lord has blessed you, how much did you ever spend for others and for God's cause? O baka puro sarili mo lang ang ginagastosan mo. Baka malaking porsyento ng pera mo, puro sarili mo lang, puro enjoyment mo lang, puro kalayawan mo lang. But never ever you extended help to those who are in need. And never ever did you ever help the ministry. You know what? You are not living out the purpose why God has blessed you. Sabi rito, you are to be rich in good works and generous to those who are in need, always being ready to share with others. Those who are truly rich are not afraid to lose money. Bakit? Kasi ang tunay na kayamanan nila wala sa lupa, nasa langit na bayan. And you know what? At the end of our life, hindi na naman natin niya madadala. Anong sabi ni King Solomon? We all come to the end of our lives as naked and empty-handed, as on the day we were born. We can take our riches with us. Hindi mo pwedeng dalhin yan sa hukay. Bagamat yung iba pag nililibing, di ba? Kaya tuloy ang dami ng bubungkal na mga nicho eh. Kasi yung iba, pagka ililibing, gusto nila kasama yung mga alahas, kayamanan, kala mo mga pharaohs of Egypt. Samantalang hindi mo madadala yun sa kabilang buhay. Lahat ng bagay dito sa mundo, dito lang sa mundo yan. Pero ang kaluluwa mo, mapapasaan kaya? What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Ano mapapala mo? Makamit mo ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Alam niyo, sabi sa verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Bakit siya tinawag na anak ni Abraham? Because of his faith. Ano sabi sa Galatians? For we are all children of God by faith. When you place your trust on the Lord Jesus Christ, you become a child of God. You receive forgiveness. The righteousness of Christ is imputed in you. And you are also called Abraham's children. Children of faith. Naligaw, ngunit iniligtas. Napakabuti ng Diyos sa atin. Tiyak mo na ba na kung sakaling dumating ang kamatayan sa langit patungong iyong kaluluwa? Kung hindi pa kaibigan, iwan mo kung ano man ang pinagkakaabalahan mo ngayon. At dumalangin ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka. At sabihin mo, Panginoon, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, ako'y makasalanan. Nais ko na kilalanin ka, Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking kasalanan at tinatanggap kita, Panginoong Jesucristo, bilang aking Panginoon tagapagligtas. Kayo na namatay sa krus, inilibing at nabuhay magmuli upang bayaran ang aking kasalanan at patawarin ako at bigyan ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking kailangan. Ikaw ang kayamanan ko sa mundong ito. Patawarin niyo po ako. Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo. Lukuban ng inyong santong espiritu. At bigyan niyo po ako ng buhay na walang hanggan. Alam mo, pag lumapit ka sa Panginoon, ang tao sa puso mo, tumawag ka sa kanyang pangalan, humingi ng tawad at ipinagkatiwala mo ang sarili mo sa kanya. Sabi ng Biblia, patatawarin ka ng Diyos at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hanapin mo ang Diyos sa buhay mo at siya'y lalapit sa iyo. Humingi ng tawad at patatawarin ka niya. Manalig at kanya-kanyang ililigtas. Salamat sa iyong pakinig, kaibigan. Naway pagpalain ka at ingatan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, salamat po sa pagkakataon na kami makapag-aral ng iyong salita, makapagbahagi sa magitan ng recorded message nito. Lord, thank you, Lord God, dahil hindi po hadlang ang mga limitations ng quarantine sa aming lugar. Father, I pray sa nakikinig na ito
Naway tunay nga kumilos kayo sa kanyang buhay. And I pray in the name of Jesus, ano man yung kanyang pinagdadaanan, makita niya muna na hindi ang pera, hindi ang pagkain, hindi ang pangailangan, hindi ang kagalingan, ang number one need niya, ang number one need ng kaibigan kong ito ay buhay na walang hanggan. Patawarin niyo siya, Panginoon. Iligtas at puspusin ang inyong banal na spirito. Salamat po, Ama. Ito ang aking dalangin. Pinupuri namin kayo sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen at amen. Salamat, kaibigan. Magandang araw po sa iyo. Pagpalain ka.